What does not blocking the ICC mean? Non-cooperation, I think we mentioned that. Still non-cooperation because we never, up to now, had any communication with the ICC, if officially or unofficially. Again, I remind you of the President's statement earlier, will not do anything about the ICC as long as they don't do anything illegal. Isn't this tantamount already to blocking the ICC and not cooperating? Can you put the question into context, ma'am, please? There is no context. It's simply that previously the President said that the government will not do anything about the ICC, like you commented on, unless they do something illegal in the Philippines. Is this not tantamount to blocking the ICC? Well, blocking the ICC, we never knew that they were here. We cannot do something that we do not even know or identify the people who are supposed to be blocked. So I don't see the logic, ma'am. No, it's a simple question, straightforward. As of November 14 last year, ang sinabi ng Pangulo, no blocking, pero no cooperation din. Tama? Marahil, yun siguro ho, mas maganda kung Tagalogin natin, hindi tayo tutulong sa kanila. Hindi tayo tutulong. Hindi tayo hahadang, ngunit hindi tayo tutulong. Yung paghadlang kasi, wala ng anuman investigasyon, pwera lang kapag illegal na ang ginagawa. Pero nga ho yun. Hindi rin tayo tutulong. Ganun ho ang batas natin eh. Nanguhuli lang po tayo pag may ginawa ho mali. May ginawa ho paglabag sa batas. Ang maliwanag dito, nag-umpisa na ang investigasyon. As of November nung nakaraan. Hindi ko po masasabi yun. Kasi wala po akong contact, wala po akong alam na ganung hong usapin nung panahon na yun. So ang ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa ang investigasyon, nagsasalita lang ang presidente ng kusa? Depende nga ho sa tanong. Ang problema ho, dating salita. Ang problema ho, kung hindi natin alam ang tanong, paano natin malalaman kung paano ba dyan sinagot yung tanong sa ganung paraan? Kaya kung pwede ho, ilagay nyo natin ilagay po natin sa talata yung tanong na tinanong kay Pangulo para malaman natin kung ano ang kanyang sinasabi. Kasi hindi ho eh. Ang ganitong salita po ay response po sa isang tanong. Kaya dapat yung tanong po sana iharap niyo po sa atin para buo ang pag-uusap. Tsaka sino po ang nagtanong? Anong pagkakataon niyo ang tinanong? Ang media ang nagtanong at ang simpleng tanong, aprobado mo ba ang presensya ng ICC in the Philippines? I think the identity of the media is irrelevant. The question is, does he approve of the ICC in the Philippines? Ang sabi niya, simple lang naman, ay kapag walang illegal, talaga naman sasalubungin natin sa ating bansa pagkat tayo ay bukas at malaya. Yun nga ho. Tama ho yun. Yun ang sinabi niya. Talaga hong hanggang wala hong ginagawang illegal ang tao, ay pababayaan natin silang manatili sa tahimik. Tama. Ngayon, ang ibig sabihin nito, nag-umpisa na ang ICC investigation. Maybe we ask Secretary Anyo, please. Bilang NSC, baka mas alam ninyo kung kailan nag-umpisa yung parating nila, yung pabalik-balik po nila. Madam Chair, wala po kaming impormasyon. Hindi po kami aware na nagkaroon ng investigation dito ang ICC ng mga panahon na yan. As of November noong nakaraang taon, wala pang ICC investigation anuman na nalalaman po ninyo? Wala po kaming nalalamang investigation. At wala po kaming namomonitor na pumuntang ICC investigators. So, ganun din ang ating Deputy DG Erico, si DG Guloy. Baka may maidagdag kayo. Dahil ang pagkaintindi namin, pag narinig mo, nabasa mo, simpleng pagkaintindi, sinabi na ni Presidente, hindi namin pagbabawalan. Ano kaya yun na pagbabawalan? Kung hindi pa nag-umpisa, bakit sinasabi niya, hindi ko pagbabawalan hanggang hindi illegal? Nakakapagtaka. Ganon din po, Madam Chair. Wala rin po kaming informasyon at saka na-monitor na meron po ICC during that period, Madam Chair. So, ang Pangulong mag-isa ang nagsabi na hahayaan niya, pwera lang kapag illegal na ang gawain. Siya lang mag-isa ang nagsabi nun
Ngunit kayo, wala naman kayong impormasyon na naibigay sa kanya tungkol doon. Opo, Madam Chair. Wala po kaming impormasyon na ibigay kay Presidente po, Madam Chair. Thank you. As we speak today, what is the stance of the executive? Does the ICC have jurisdiction over the crimes committed in the Philippines between November 2011 and March 2019? We just follow the Supreme Court's dictum in the case of Pangilinan Cayetano. And that is? That is, residual jurisdiction is there up to 1 year from the date of withdrawal of the Philippines. Up to 1 year, right? Yes, So Madam. bring us to March 2019. 2019. 2020. 2019. 2019. Yes, ma'am. So, pati yung residual jurisdiction na sinasabi po ninyo, hanggang 2019 na lang. Yes, ma'am. So, Yun wala po na sabi ng Korte Suprema. Tama. Oh. So, ngayon wala na. Maski residual jurisdiction, wala na rin. Wala na po, wala na po. Kasi 1 year lang eh. Pero tandaan po natin, ma'am, na ang ICC sa buong mundo ay tinitingnan ang ginagawa ng mga individual na marahil ay nakakapalakit sa kapwa nila at gumagawa po ng pag-violate ng mga karapatan ng mga tao. Yun po yung tinitingnan po na ICC rito eh. Kaya ho, hindi po yan ang ating tinitingnan eh. Ang tinitingnan po natin talaga, ano ba talaga ang ICC? Ang ICC ay tinatag upang habulin yung mga mga individual na lumabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yun ang pagkakaunawa ko. Kung yung ICC may jurisdiction at hindi pa nag-umpisa ng anumang investigasyon nung nakaraang taon, nung Nobyembre, anong ibig sabihin ng presidente nung may pagbabago? Nung sinabi niya na hindi tayo hahadlang pero hindi rin tayo magko-cooperate. Ba't niya sinabi yun? Biglang iba na ang tono, biglang nagbago. Kayo nga nagsabi, dapat talaga nagbabago ang palaisipan ng tao. Ganun po talaga dapat ho. Hindi natin itataga sa bato ang pwede ho maging hindi totoo. Siyempre natututo tayo sa habang panahon. Natataldahan po tayo. Oho. Tama. So, ang ibig sabihin, ang Pangulo, nagbago rin ang palaisipan. Marahil po. So, ang sa kanya, may jurisdiction na pala. Hindi ko ho pwedeng sabihin ng state of mind niya. Opo. Pero sinasabi ko lang ho, bilang tao, lahat po tayo pwede magbago ang pag-iisip. Hindi ko naman hinihingi yung state of mind po. Ang tinatanong ko lang, maliwanag naman yung statement na sinabi niya na pwede tayong magpapasok ng ICC sa ating bansa. Pwera lang kapag illegal ang ginagawa. Tama? Hindi ho natin sinasabing imbitado sila rito. Hindi ho natin sinasabi na haharapin natin sila. Ngunit ang tao ho ay labas-pasok sa Pilipinas. Pero hindi at tayo po ay mga being very hospitable people, we welcome all people who want to partake of the beauty of our country. Ayun po yung ating pinag-uusapan dito. Pero hindi po ba yung mas maagang mga statement, yung mga unang statement, talagang hindi daw siya lalahok sa anumang investigasyon. Ngayon, hahayaan lang niya. Tama po. Marahil po, marahil. nagbago. Sabi ko nga ho, Nagbabago naman nga. Nagbabago naman ang pagtingin natin lahat sa buhay. Hindi naman po ang pagtingin natin nung tayo 20 anyos at ngayon ay pareho pa rin. Sana naman tumatanda rin po tayo. Natututo rin po tayo. So do you mean to tell me that after saying 100 times that the ICC has no jurisdiction, the President at the 101st time changed his mind and determined that there was somehow some kind of jurisdiction that allowed them to come here and investigate? I cannot comment on his state of mind when he said that. I don't think it's a question of state of mind, sir. It's statements. His statement would speak for itself. When did the executive then change his mind, given that we are admitting he changed his mind, at least to some degree? Well, I cannot agree to the question, ma'am, is very vague, if you ask me. Hindi, nagbago, di ba? Nung una, sabi niya talagang haharangan niya. Because I cannot, as I said earlier, ma'am, Tapos biglang sinabi na bukas ang Pilipinas. Kung nag-iimbestiga sila, papasukin.
Pwera lang pag may ginagawang illegal o may krimen. Again, I can say that hindi ko ako pwede magkomento sa state of mind niya. Kung paano ho nag-iisip ang Pangulo, hindi pa ako tinatanong kung galit, wala naman akong tinatanong kung masaya. Yun ang state of mind. Ang tinatanong ko, doon sa sinabi, hindi ba maliwanag na nag-iba? Sabi ko nga ho, lahat tayo nagbabago ng pag-iisip sa pagdaan po ng panahon. Okay. Tayo po ay natututo naman ng unti-unti at nauunawaan natin ang gusto. Ang pangyayari sa paligid natin. Kung aaminin natin na nagbago ang pag-iisip, bakit? At kailan nagbago yung pag-iisip natin tungkol sa jurisdiction ng ICC? Bakit? At meron bang dahilan? Baka may alam ang DND, baka may alam ang NSC para maintindihan natin kung saan na tayo ngayon. Kasi tayo ay nag-iimbestiga in aid of legislation. Gusto ko malaman saan ba tayo patungo. Ano na ba ngayon? Palibasa, eto nga, admitido natin, nagbago. Kung nagbago, saan na tayo ngayon? Siguro po yung pag-unawa po ng ICC jurisdiction. Kasi nung nag-aapela pa tayo sa ICC, na sinasabi natin na hindi tayo saklaw dito, marahil yung isang paghising natin sa katotohanan na ang hinahabol ng ICC ay hindi naman bansa, ngunit individual. Marahil yun po yung pag-unawa na nagbago sa ating lahat. Kasi hindi naman po estado natin ang hinihimok ng ICC, kundi po yung mga individual dito na nagkasala at yung naging biktima po ng mga krimen at ng mga pamilya po ng mga biktima ng mga pagpatay ng panahon na yun. Okay. At sabihin natin may limited cooperation sa ICC. Sabihin natin, nung 13 November, si ASEC ES Bersamin pala, ay nagsabi that if the ICC refers the process to Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippines, the government will feel obliged to consider the red notice. Parang may ganon, may statement ba dyan? Yung kay ES Bersamin. Alala ko po yung statement na yun. Panaalala po niya. Oo. So, yung pagbabago ay malinaw kasi pati si Executive Secretary diniin na nagbago nga talaga. Tama po ba? Kasi sabi niya, kapag may pulang notisya. Marahil ho dahil ito sa mga karanasan natin sa mga nakaraang buwan na tumutulong po ang Interpol sa ating bansa. Kaya ang paggalang natin sa Interpol ay ganun-ganun na lamang. Hindi po natin pinababayaan na magkasamaan ng loob sa Interpol sapagkat sila po ay ating inaasahan sa maraming pagkakataon. Tama, talagang lumalahok tayo at umaasa sa Interpol. Ngayon, nung January, kayo po nagsalita at tatanungin ko kung tama po ba to. At sinabi na the Marcos administration ay uupo kasama na ng ICC. Talagang uupuan na natin to discuss certain areas of cooperation. So, hindi na no cooperation, no blocking, no limit. At tatalakayin ang ibang mga areas kung pwede, kung saan pwede makipagkaisa. Tama ba yun? Hindi ko naalala yung statement. January 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. So ano ho yung tanong? Ang sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion that there will be no blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yun po yung sinasabi natin, nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Yun po yung malinaw sa lahat. Pero handa kayo nun, ngunit hindi natuloy. Ganun po ba? Marahil ho, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy eh. Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi
that the ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Hindi ko po hindi ko ho alam yung pagpasok at paglabas nila. Meron po wala akong kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanila pag-iimbestiga, labas-pasok sila rito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Wala pong akong report sa immigration. Wala po akong report sa ating mga... Kayo po nagsabi, kaya ako naalaman na may ICC representatives na labas-pasok dito sa ating bansa na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagre-reklamo. Yun na ang pagkasabi po ninyo. Sabi nga namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Katulad po ng kahit sino pang turista o sino pong nais bumisita sa ating bansa. Iba po yung pakay ng turista, iba naman yata ang pakay ng kinatawan ng ICC. So, nag-iba na talaga. Sa bandang January ng 2025, hinayaan na natin sila na lumabas-pasok dito sa ating bansa. Ganun po ba? Hindi po wala tayong hinahayaan, hindi lang ho tayo nagtatanong kung hindi natin tinatanong ang lahat ng labas-pasok dito kung sila po ay ICC. Pero kasi nga sa dami po ng labas-pasok sa atin, hindi po natin tinatanong. So hanggang Enero nitong taon, talagang maliwanag na labas-pasok na yung mga ICC. Ano? Hindi ko po alam Wala po akong personal knowledge. I can only speak from personal knowledge. Narito kasi sa Philippine Star at sinabi na I know that as anecdotally from people I know from the human rights community, they've been in contact here. May mga nagkikwento po na may kausap silang ICC. So alam po ninyo. Kasi sabi mo in-identify pa ninyo yung source. Sabi ninyo yung human rights people. Nagko-contact na. Oo. Usap na. Di alam na ninyo na nandito na yung ICC.